At sama-sama po nating i-declare that there is power in the name of Jesus. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Made. Hallelujah! Palakpakan nga po natin muli ang ating Panginoon. Patuloy po tayo magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah! This is the day that the Lord has
Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa Midweek Fellowship. Happy 42nd years anniversary ng lingkod ng Panginoon Charismatic Community. At bago po ang lahat, wag po natin kalimutang i-like and share ang live streaming na ito sa ating mga kapatid, kaibigan, at mga kakilala. At share din po natin in public nang maraming makapakinig, makapanood at mapagpala ng salita ng Diyos. Sige po, sabayan po natin ang Anointing Band. Hallelujah! Hallelujah! Let us enjoy the presence of the Lord. Hallelujah! Nandirito ang Panginoon. Amen! Hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Lord! Come on, let us sing! It's the cross, gave it all for us, so
Patuloy ka naming pupurihin, sasambahin, Panginoong Yesus. Dahil dakila ka, karapat-dapat ka sa pinakamataas na papuri. Ikaw lang ang aming Diyos na makapangyarihan, buhay. Hallelujah. Ang pag-ibig mo'y sapat, ang biyaya mo'y sapat, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kaya hindi kami titigil magpuri at magpasalamat sa iyo, Panginoon. Napakabuti mo sa aming lahat. Napakabuti mo sa buhay namin, Panginoon. Hallelujah. Hindi namin ma-imagine ang buhay na ito wala ka, Panginoong Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, gamitin mo kaming daluyan ng pagpapala mo, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, ng desire na maibigay yung best na pagpupuri para sa iyo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lord, the reason we live is to worship you, Father. Wala na pong iba, Panginoon. Ang reason kung bakit kami nag-i-exist sa mundong ito, Panginoon, ay mapapurihan ka, maitaas ang pangalan mo, Panginoon. Hallelujah. At magamit mo, Lord God, to share your words sa ibang tao, Panginoong Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Kaya salamat sa buhay na ito, Panginoon, na pinagkaloob mo. Salamat, Lord, sa mga blessings na nai-enjoy namin because of your love, Panginoon. Hallelujah. Hindi ito dahil sa galing namin, Panginoon. Hindi dahil ito sa mga efforts namin, Panginoon, kundi galing ito lahat sa iyo, Panginoon. Whatever we have, ano man ang meron kami, Panginoon, ito'y nagmula sa iyo, Panginoon. Kaya ito'y pinagpapasalamat namin, Lord God. Hallelujah. Kaya we will take this opportunity to praise you, to thank you, Lord, dahil dakila ka sa buhay namin, Panginoon. Salamat sa kagalingan. Salamat sa pag-iingat mo, Panginoon. Salamat sa lahat ng blessings na ini-enjoy namin because of you. Kaya, Lord, hallelujah, sa oras na ito, Panginoon, patuloy kaming aawit, patuloy ka naming sasambahin, dadakilain, Panginoon, dahil ito lamang ang pwede naming ibalik, Panginoon. Hallelujah, i-offer sa iyo, Panginoong Jesus, dahil dakila ka sa buhay namin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, ibigay natin ng wagas na papuri para sa Panginoon. Hallelujah. Hayaan nating umawit ang ating puso. Huwag na nating isipin kung ano man yung mga naiwan natin sa ating tahanan, sa trabaho, sa mga bagay na wino-worry natin. Ang mahalaga sa oras na ito, nandito tayong lahat. Isang pamilyang nagsasama-samang sumamba at magpuri sa Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kaya ang lahat ng papuri, ang lahat ng parangal, ang lahat ng pagsamba, pagdakila, karangalan ay sa iyo lamang, Panginoong Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Jesus. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround me become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthralled in your love, when all things that surround me become shadows in the light of you. Come on, let's sing from our hearts. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you.
sing hallelujah. Praises to Jesus. Hallelujah. Open your lips and sing praises to Jesus. Hallelujah. 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 Praise your name, Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah. So thank you, Jesus. Hallelujah. Let's sing praises to Jesus. You are faithful. You are an everlasting God. We praise your name. You deserve the highest praises. You deserve all the glory. Oh, Jesus. Praise your name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Praise your name. Praise your name. Praise your name. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You deserve the highest glory. You deserve everything, Lord. Praise the Lord. Jesus. Hallelujah. Oh, Lord, let us sing hallelujah. Hallelujah. From our hearts, let us sing hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Maraming salamat po sa mga awiting pagsamba at pagpupuri. At maraming salamat po sa ating Panginoong Hesus sa buhay at pag-asa na pinagkakaloob niya sa atin. At maraming salamat din po sa pag-ibig at pag-iingat niya sa ating lahat. At sige po, i-focus po natin ang ating puso at isipan
sa pakikinig ng salita ng Diyos. At ito po ay papahayag sa atin ni Sister Marisa Aldaba Aguilar sa series na Faith That Moves Mountain sa topic na The Faith of Daniel. Sige po, ibalik po natin ang wagas na papuri sa ating Panginoong Hesus. Amen! Mapagpalang araw po sa ating lahat. Sama-sama muna po tayong dumulog sa trono ng mahabaging Diyos para sa isang mabungang pakikinig ng salita ng Diyos. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa pagkakataong muli mong ipinagkaloob sa amin upang makapakinig ng iyong mga salita. Ama, salamat po na sa pamamagitan ng iyong mga salita, kami po ay patuloy na napapaalalahanan kung papaano dapat mamuhay bilang mga anak mo. Salamat po, Ama, na sa pamamagitan din ng iyong mga salita, kami po ay nagkakaroon ng katatagan, kalakasan at pag-asa sa kabila ng mga pagsubok na aming pinagdadaanan. At salamat din po, Ama, na sa pamamagitan ng iyong mga salita, kami ay patuloy na lumalago sa pananampalataya at nagkakaroon ng magagandang pagbabago sa aming mga buhay tungo sa iyong kalooban na kami maging kawangis ng iyong anak na si Jesus. Ama, dalangin po namin sa gabing ito na patnubayan mo po ng iyong banal na spirito ang magbabahagi ng iyong mga salita. At gayon din po, Ama, ang lahat ng makakapakinig nito upang yung mensahe at lessons na nais mong matutunan naming lahat ay lubos naming maunawaan nang sa gayon ito ay aming maisabuhay at nang maging magdulot ng pagpapala sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Muli po ay isang mapagpalang araw sa ating lahat. At sa gabi pong ito ay ipagpapatuloy natin ang ating pong series na The Faith That Moves Mountains. At sa gabing ito, isa na naman pong hero of faith ang atin pong kikilalanin. At nawa po yung kanyang buhay pananampalataya ay magsilbing inspirasyon at huwara ng bawat isa sa atin upang tayo man ay katulad nila ay mag-iwan ng legacy, ng magandang legacy sa mga susunod na henerasyon ng mga mananampalataya. Maikling review lang po sa Mateo 17:20. Dito po mababasa po natin kung paano isinalarawan ng ating Panginoong Hesus ang uri ng pananampalataya na dapat taglayin natin bilang mga alagad niya. Ang sabi po sa Mateo 17:20, sumagot siya, dahil sa maliit ang iyong pananampalataya. Tandaan ninyo, kung kayo may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari niyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Sa verse na ito, makikita po natin ang bigyan ng emphasis kung ano yung mahalaga sa tunay na pananampalataya. At yun na yung object of faith. Sapagkat kung tama po ang object ng ating faith, walang bagay na hindi natin magagawa. Ang lahat ay posible kapag yung object of faith po natin ay tama. Ayon sa Bible, sa Biblia, ang mahalaga po sa pananampalataya ay hindi yung laki ng ating pananampalataya, kundi kung sino ang ating pinananampalatayan. At wala pong iba, bilang mga Kristiyano, the singular object of our faith should be Jesus Christ alone. We must rest our trust entirely on Christ. And when kapag ang object ng ating faith ay si Jesus Christ at maliwanag sa atin na wala tayong magagawa hiwalay kay Kristo, subalit kung kasama natin siya, ang lahat ay magagawa natin, hindi dahil sa ating lakas, kundi sa lakas na nanggagaling sa Kanya. Kung yan po ay nauunawaan natin, nothing will be impossible because God will be enabled to work mightily in our lives. Tandaan lang din po natin na yung faith that moves mountains, hindi po yan natin gagamitin para ma-accomplish yung lahat ng desire natin. Kasi sabi kanina, lahat ay magagawa natin. Pero dapat maging malinaw po sa atin na yung faith that moves mountain does not mean we can use God's power
to pursue or to accomplish our own desires. God's power can only be used for His plan to save the world through His Son, Jesus Christ. Not for our own pleasures, not for our own desire, not for our own dreams. Yung genuine faith po, yung dalisay na pananampalataya ay laging naka-align sa kalooban ng Diyos. At ito po ay nakatuon lamang doon sa kung ano yung gusto ng Diyos na mangyari sa ating buhay. At laging naka-align sa karakter ng Diyos at sumasang-ayon sa pangako ng Diyos. Not to pursue our own dreams. And that is the kind of faith na mayroon yung atin pong hero of faith sa gabing ito na atin pong pag-aaralan. Wala pong iba kundi si Daniel or si Daniel, the wise and faithful prophet. Sino ba si Daniel? Daniel was a servant of God, a prophet who was known for his wisdom, integrity, and faithfulness to God. Si Daniel po, siya yung nag-set ng example, siya yung nagpakita sa atin ng halimbawa kung paano tayo dapat mamuhay ng may kabanalan. Si Daniel was trained in the king's court. He became an advisor to the king and his successors until the time of the Persian conqueror Cyrus. Si Daniel po, while he performed his duties and he served with loyalty and yung meron siyang ang kanyang loyalty dun sa hari at yung kanyang ability ay ginamit niya na yung talagang para po mapagsilbihan, mapaglingkuran yung hari. But he remained true to God. And Daniel excelled sa lahat ng task na inassign sa kanya. That is why he was elevated to a high rank in the Babylonian and Persian kingdom. Si Daniel po was a government official under 4 kings, Nebuchadnezzar, Belshazzar, Darius the Mede, and Cyrus the Persian. Kaya po ang kanyang court career ay naglast for 70 years. Daniel was given by God the ability to interpret dreams and visions. It was Daniel who predicted the future triumph of the Messianic kingdom. And later in life, Daniel survived the lion's den because of his faith in God. Tingnan po natin ang naging buhay ni Daniel. Sa Daniel 1 verses 1 to 9, makikita po natin dito na ang Jerusalem ay kinubkob po ni Nebuchadnezzar. Binihag niya ang hari ng Jerusalem at dinala niya sa lupain ng Babylonia sa kanyang kaharian yung lahat ng mayaman ng templo ng Jerusalem. Iniutos din ni Nebuchadnezzar sa kanyang pinakamataas na opisyal, si Aspenas, na pumili ng mga Israelitang kabilang sa angkan ng mga hari. At ang kaniyang pinapili ay mga kabataan na walang kapansanan, makikisig, matatalino, madaling turuan, may malawak na pangunawa at karapat-dapat maglingkod sa palasyo. So, he instructed yung kanyang pinakamataas na opisyal na pumili ng best, yung pinaka-best sa lahat ng mga kabataan sa Israelita na gagawin niyang civil servant sa kanyang kaharian sa Babylonia. Ang gagawin nila doon sa kanilang binihag ng mga kabataan na dadali nila sa kanilang kaharian ay tuturuan ng kanilang sariling wika at kanilang panitikan. At iniutos ng hari na ang kakaipati yung pagkain at na alak na kanilang iinumin ay talagang magmumula doon sa kung ang hari din po ang masusunod kung ano yung papakain sa kanila. 3 taon silang sasanayin bago sila maglingkod sa hari. Kabilang sa mga Israelita, kabataang Israelita na napili na daling sa Babylonia para maging civil servant doon ay sina Daniel, Hananias, Misael at Azarias na pawang nagmula sa lipi ni Juda. Binigyan sila ng bagong pangalan. Si Daniel ay Belteshazzar,
Shadrach naman si Hananias, Meshach si Misael, at Abednego si Azarias. Dahil may utos ang hari na yung kakainin, yung kanilang pagkain ay dapat yung kung ano yung isi-serve sa kanila lamang, magpasya si Daniel at na hindi niya durungisan ang kanilang sarili pamamagitan ng pagkain at alak na isi-serve sa kanila galing sa hari. At niloob naman po, ayon sa binasa natin, ayon sa Biblia, niloob naman ng Diyos na siya'y kalugdan at pagbigyan ni Espenas. Tingnan po natin yung ang lessons na matututunan natin sa yugto na to ng buhay ni Daniel. Si Daniel po, ang sabi natin kanina, he came from a family of high social status. Nanggaling po siya sa maharlikang angkan. Gwapo si Daniel, sabi kasi lahat daw po ng mga matatalino, makikisig. So si Daniel po ay makisig at matalino. So sa kanyang kabataan na ganyan ang kanyang katangian, ang pakaganda sana ng future na naghihintay kay Daniel sa sarili niyang hometown sa Judah. Subalit siya nga po ay kinuha. Sila ay ginawang bihag ni Haring Nebuchadnezzar at sila ay dinala sa exile sa Babylonia. So, sa Babylon, all of a sudden, Daniel lost his culture, his family, and his friends. Nung sila'y dalhin sa Babylonia bilang mga bihag na gagawing civil servant doon, nawala ang lahat kay Daniel. Nawala yung magandang future na naghihintay kay Daniel sa Judah. Tapos, sabi nga, he had to speak a foreign language and live and die in a foreign land as a slave to a tyrant. Like Daniel, gaya ni Daniel, tayo pong lahat, tayo pong mga anak ng Diyos, tayong mananampalataya. There are times in our lives na tayo man po ay napupunta sa Babylon. Anong ibig sabihin na you are taken to Babylon? Ikaw man ay napupunta sa Babylon. Ito yung ibig sabihin, we are taken out from the life we planned for. Yung buhay na pinlano natin, yung buhay na ipinaghandaan natin, yung buhay na inasahan natin. Yung Babylon po is the place where you end up when life does not turn out the way you planned. The place where you are taken out of your comfort zone. Nangyayari po ito sa mga ilang Kristiyano o maging karamihan sa mga Kristiyano ay nakakaranas ng mga ganito. Na bigla na lamang nababago ang kanilang buhay and they are taken out of their comfort zone. Kailan po ito nangyayari? Maybe it happened when the marriage you dreamed of having na ideal, nangarap ka na magkaroon ng ideal marriage, nagkaroon ka nga ng asawa, then all of a sudden, nag-end. Hindi naging maayos ang pagsasama niyo bilang asawa hanggang mag-asawa and nawala yung inaasahan mong ideal marriage. Maybe it happened when yung big break na hinahanap mo sa trabaho mo, inaasahan mong mapopromote ka, pinaghirapan mo, and then meron ibang na-promote, nawala yung break mo, yung inaasahan mong promotion or yung bonus na matatanggap mo dahil you worked hard for it and you think you deserve it. Maybe it happened when someone you trusted wounded you deeply. O kaya nangyari yun na may isang tao na pinagtiwalaan mo. May isang tao na hindi mo akalaing who will betray you. Or maybe it happened when yung direksyon na dinadala sa tingin mo yung direksyon na kung saan ka dinadala ng Panginoon ay kaiba. Dan so pinagdasal mo sa Kanya na sana yun ang maging landas na tahakin mo. Sa mga pagkakataong ito, it is during these times that we face the most difficult test of our integrity and our trust in God's plan. Sa mga ganito pong mabibigat na pagkasubok natin, nasusubok yung atin pong integridad bilang mga anak ng Diyos, bilang Kristiyano, at yung ating pagtitiwala sa magandang plano ng Diyos para sa ating mga buhay. At kung dumating po ang mga ganitong pagsubok,
Will we sacrifice our Christian principles? Isasakripisyo ba natin yung ating mga prinsipyo bilang mga Kristiyano and respond in a Christ-like manner, thereby losing our integrity? Yung bang pag-react natin do sa sitwasyon na ganito ay magpapakita na hindi tayo mga Kristiyano at yung ating sinasabing pananalig natin ay hindi napapakita do sa ating pamumuhay dahil sa mga ganitong karanasan natin? Will we take matters into our own hands or remain faithful and trust for God's provision and protection? Hindi na ba tayo magtitiwala na kaya ng Diyos na ayusin ang buhay natin at kaya niyang i-provide ang pangangailangan natin at tapat siya sa kanyang pangako na hindi niya tayo iiwan at hindi niya pababayaan? So sa halip na magtiwala ba tayo na po ang kikilos sa sarili nating kakayahan, aasa tayo sa kakayahan natin, and kung ano yung gusto natin gawin, yun ang gagawin natin dahil hindi na tayo nagtitiwala na may magandang plano ang Diyos sa ating mga buhay. Ano ba yung integrity? The word integrity is derived from the word integer. Sa math, pag sinabing integer, ito sa whole number, hindi po fraction. So the idea of integrity concerns wholeness, completeness, or entirety. So integrity is kung yung lahat ng aspeto ng buhay mo are integrated and working together as a whole. Yung buong pagkatao mo, yung buo yung pagkatao mo, hindi fragmented. Hindi yung kung ano yung sinasabi mo ay kaiba kung ano yung ginagawa mo. Kung ano yung pinaniniwalaan mo ay kaiba sa nakikita sa buhay mo. A person who says one thing but does another is guilty of hypocrisy. Pag sinabing fragmented ng buhay mo, pwedeng yung sinasabi mo, hindi naman yung ginagawa mo. Sinasabi mong Kristiyano ka, pero yung buhay mo hindi nagpapakita na ikaw ay Kristiyano. And that is, you are guilty of hypocrisy. A person who does one thing today but does a contrary thing tomorrow is guilty of duplicity. Kung ginagawa mo ang tama, pero ginagawa mo lang to paminsan-minsan, kung komportable kang gawin ito, pwedeng gawin mo to ngayon, pero bukas hindi mo gagawin. Pwedeng Kristiyano ka tuwing Sunday, pero pang Monday to Saturday, nawawala yung pagiging Kristiyano mo. Then you are guilty of duplicity or yung doble cara o dalawang mukha. But the person with integrity speaks and acts with consistency. Kapag ikaw ay may integridad, consistent yung actions mo. Kapag sinabi mong Kristiyano ka, consistent yung action mo sa kung ano yung sinasabi sa Biblia na pamumuhay ng Kristiyano. And lahat ng aspeto ng buhay mo are working together as a whole. Si Daniel po, nakita po natin sa kanyang buhay, sa yugto ng buhay niya na binasa natin, he chose consistency. And he chose to live out loud what he believed. Hindi siya nahihiyang ipakita sa mundo kung ano yung pinaniniwalaan niya. Hindi siya pumayag na ang kanilang kainin ay yung sinaserve na food ng king because yung meat na ipapakain sa kanila ay from animals that had been sacrificed to false god. Kaya sabi nga sa verse na binasa natin kanina, hindi pumayag si Daniel na dungisan ang kanyang sarili pamamagitan ng pagkain na sinaserve sa kanila ng hari. So Daniel, nung siya po ay kinuha at dinala sa Babylonia, siya ay isa pong teenager pa lang. Pero bagamat teenager pa si Daniel, nakita na po natin yung faithfulness niya sa Panginoon. At yung kanyang faith ay nakita sa kanyang buhay. He lived out loud what he believed. Kung ano yung pinananaligan niya, iyon po yung isinasa buhay nila. Daniel, as a teenager and as a foreigner in Babylonia, ay isang prisoner, he was determined to live with integrity and to do what was right
in the eyes of God. Pinakita sa buhay ni Daniel, doon pa lang po sa unang yugto ng buhay niya na pinakita natin kung paano siya'y nabuhay with integrity at hindi siya nahihiyang, hindi siya nag-atubili na ipaalam doon sa foreign land kung saan siya dinala kung ano yung pananalig niya. As Christ followers, as followers of Christ, higit kanino man, tayo po ang dapat makakitaan ng high integrity. We should live out what we believe. Dapat nakikita sa buhay natin kung ano yung pinananaligan natin. We should be examples of faithfulness and consistency, not examples of hypocrisy and duplicity. Kung tutuparin po natin ang misyon na dalin ang lahat ng tao kay Kristo, gawing alagad ni Kristo ang lahat ng tao, we should have integrity in our lives. Hindi hypocrisy, hindi duplicity. Kapag maging hypocrite po tayo, pag nakikita sa ating buhay yung hypocrisy and duplicity, hindi po natin madadala ang ibang tao kay Kristo. We should be examples of faithfulness and consistency, and our actions should not contradict what we say we believe. Yung actions natin, yung mga gawa natin, yung mga kinikilos natin, hindi dapat mag-contradict sa sinasabi natin tayo ay mga anak ng Diyos o tayo ay alagad ni Kristo. Like Daniel, we must maintain our integrity and not be entangled with duplicity and hypocrisy. So, isa pa pong lesson na makikita natin, matututunan natin sa buhay ni Daniel, dito sa unang yugto ng buhay niya na pinakita natin, Daniel put his trust in God's plan for his life. Ang plano ng Diyos para kay Daniel was magkaroon siya ng magandang impact sa buhay ng mga taga-Babylonia, lalo na po sa buhay ni Haring Nebuchadnezzar. God's plan was for Daniel to change Babylon, the most powerful kingdom on earth during that time. Despite the unfavorable events in his life, Daniel trusted in the plan of God for his life. Kahit na nagkaroon ng unexpected turn sa buhay ni Daniel, from yung bright future sana sa Judah, tapos naging bihag sa Babylon, hindi nawala ang trust ni Daniel sa plano ng Diyos para sa kanya. So ano po yung lesson sa atin nito? When life takes an unexpected turn sa ating lahat, kung tayo po ay biglang mapunta sa Babylon, and we are tempted to compromise our integrity, at natukso tayo na hindi natin, baliwalain po natin yung ating principles bilang Christian. We need to remember that God still has a plan for our life, even if hindi natin nakikita sa ngayon na kung ano yung plano niya, dahil parang doon niya tayo dinadala sa parang ang nakikita natin parang yung plano natin ay hindi nagiging, doon tayo dinadala sa Panginoon na sa lugar na parang hindi maganda para sa atin. We need to remember that God's plan for us is far better than our plan for ourselves. So as Christians, dapat din po nating malaman, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, ang gusto ng Diyos, ang plano ng Diyos, ang kanyang kalooban, ay magkaroon tayo ng impact sa mundong ito, lalo na po sa mundong ginagalawan natin ngayon. In this modern world, where many people has lost sight of what is truly important in life. Sa modern world na ginagalawan po natin ngayon, marami na po ang hindi nakakaalam kung anong tunay na dahilan kung bakit tayo nandito sa mundong ito. At yun is to worship God. Ang nangyayari po, karamihan sa tao sa mundong ito, ang wino-worship po ay ang sarili nila at ang mga bagay sa mundong ito. Gaya ni Daniel, ang gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng impact bilang mga alagad niya, magkaroon tayo ng positive impact sa modern world na ginagalawan natin ngayon. So, since to sum it up,
ang lesson na to sa buhay ni Daniel, sa yugto ng buhay ni Daniel na to is Christians must live a life of integrity and keep trusting in God's plan. Dapat hindi po mawawala ang ating integridad bilang mga Kristiyano at hindi rin po mawawala ang ating pagtitiwala na may magandang plano ang Diyos sa ating buhay kahit na kung sa ngayon nakikita natin na parang parang hindi maganda ang nangyayari sa buhay natin. Magtiwala po tayo na hindi tayo dadali ng Diyos sa kung saan tayo mapapahamak. Ang plano ng Diyos para sa atin is a hope and a future. At ang gusto niya, sa pamamagitan ng ating mga buhay, magkaroon tayo ng positive impact sa mundong ito at sa pamamagitan ng buhay natin ay makilala ng tao, ng iba pang tao, si Jesus Christ. Sa Daniel chapter 1, verses 9 to 13, makikita po natin dito na si Daniel, kanina nabasa na po natin, humingi po siya ng special diet for him and his friend. So, ang takot lamang po nung nung opisyal ng palasyo ay sabi nga, kapag dahil pinagbigyan niya si Daniel sa kanyang kahilingan, pagka nakita po ng hari na hindi naging maganda ang health ni Daniel at ng kanyang kaibigan dahil hindi sila sumunod sa special diet na binigay sa kanila, natatakot po si Aspenas na siya ay pupugutan ng ulo. So ang ginawa po ni Daniel, siya ay nakiusap. Ang sabi ni Daniel, subukin ninyo kami sa loob ng 10 araw. Gulay lang at tubig ang ibigay nyo sa amin. Pagkatapos, ihambing nyo kami sa mga kasing edad namin na pinapakain ninyo ng pagkaing bigay ng hari at gawin ninyo sa amin ang nararapat. Sinubok nga sila sa loob ng 10 araw at pagkalipas ng 10 araw, nakitang mas malulusog at malalakas sila kaysa mga kasing edad nilang pinakain ng pagkaing galing sa hari. Daniel and his friends avoided the rich diet as a way of protecting themselves from being tempted by Babylonian culture. Yung restricted diet po na hiniling ni Daniel dun sa opisyal ng palasyo ay it will continue to remind them that they are people of God. Napunta lamang po sa foreign land pero sila ay nananatiling people of God in a foreign land na with a pagan ruler. And yung kanilang diet na tubig at vegetables will always remind them that they are dependent for their food, hindi kay Nebuchadnezzar, kundi sa Panginoon. And because of his faithfulness, the Lord's favor was upon Daniel at pinagbigyan nga po sila ni Aspenas. At the end of the trial period, napatunayan na mas healthy si Daniel at ang kanyang kaibigan kaysa dun sa mga kumakain ng pagkain ng hari. Ano po yung lesson dito na makikita natin kay Daniel? Si Daniel po was a faithful servant of God who consistently refused to disobey God. But at the same time, kahit na nandun yung pagsunod niya sa Panginoon, he remained respectful do sa people in authority. Hindi po nawala yung respeto niya do sa people in authority. At nanatili po siyang mapagkumbabang, nakiusap po siya. At sinabi niya na kung mapapatunayan na hindi sila magiging healthy dahil sa kanilang food, na special diet na kanilang tinitake, gawin sa kanila kung ano yung nararapat. So, ang lesson po nito para sa atin, sa pagtindig natin doon sa ating Christian principles, hindi po tayo dapat maging mayabang o yung magkaroon tayo ng charismatic pride na ang feeling natin tayo mas mabuti, tayo mas banal. Dapat mananatili po tayong mapagkumbaba, and Jesus Christ is our greatest example of humility. At hindi dapat mawala ang respeto natin for person in authority at doon kahit sa mga taong kaiba ang pananampalataya sa atin. Gayun din po, another lesson na matututunan natin dito,
Huwag mawala ang trust natin na hindi tayo pababayaan ng Panginoon if we remain faithful to Him. Hindi tayo dapat matakot na tumindig sa kung ano po ang dapat na gawin natin bilang mga anak ng Diyos, bilang mga alagad ni Kristo. Sapagkat alam po natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos kung tayo ay mananatiling tapat sa Kanya. Sa Daniel chapter 2 verses 1 to 6, dito po makikita natin na nagkaroon po ng panaginip, na masamang panaginip si King Nebuchadnezzar. At yung panaginip po na ito ay naging dahilan ng kanyang pagabag at hindi siya makatulog. So, inutusan niya yung kanyang mga enkantador, mangkukulam at salamangkero sa kanyang kaharian na ipaliwanag ang kanyang panaginip. Hindi lang po niya hiniling na ipaliwanag, ang gusto niya muna sabihin kung ano yung kanyang panaginip at saka ipaliwanag. Kung hindi masasabi kung anong panaginip niya at mai-interpret, ang utos ni Haring Nebuchadnezzar, ipapatay ang lahat ng mga matatalinong tao na doon sa kaharian. At yun naman po makakapag-interpret ay pararangalan at gagantimpalaan. So, ang nangyari po kahit merong staff si Nebuchadnezzar na nag-specialize sa pag-interpret ng dream, wala pong nakapag-interpret ng dream. At nagkaroon ng kautusan ang king na lahat ng mga matatalinong tao sa kanyang kaharian ay ipapapatay. Kasama na po doon si Daniel at ang kanyang mga kaibigan. So ang ginawa po ni Daniel, nag-set siya ng appointment doon sa official ng hari para i-volunteer na siya ay magre-reveal ng dream at i-interpret ito para ma-save ang kanilang lives at yung lives ng iba pang mga wise man sa kaharian, pati ng kanyang mga kaibigan. And after he set an appointment with the king's court, pinangunahan niya yung kanyang mga kaibigan to pray to God para sabihin sa kanya yung dream at yung interpretation nito. And then God revealed the dream to Daniel, and Daniel was able to interpret yung dream sa king, kaya na-save po ang kanilang buhay. Ano po yung pinapakita dito? Dito kitang-kita po natin yung faith ni Daniel, faith that moves mountains. Kasi ang faith ni Daniel nakatuon po sa Diyos. Alam na alam ni Daniel na kasi nung po nag-set ng appointment si Daniel do sa hari na i-interpret niya ang dream, hindi pa nire-reveal sa kanya ng Panginoon ang dream. Pero buong-buo ang pagtitiwala ni Daniel na i-reveal sa kanya ng Panginoon ang panaginip ni Haring Nebuchadnezzar kapag siya ay nanalangin. Alam na alam ni Daniel na hindi siya pababayaan ng Diyos dahil alam niya na sila ay tutulungan kapag sila ay nanalangin. So, dito po yung tinatawag na faith that moves mountain. Nakatuon sa Panginoon, sa kakayahan ng Diyos at kakaalam niyang buong-buong pagtitiwala niya na siya ay tutulungan. And when God answered Daniel's prayer and Daniel and his friends' prayer, Daniel praised and thanked God for his wisdom and might. So ano yung lesson po dito sa buhay ni Daniel? Sa ito ng buhay ni Daniel na ito. When we believe with all our hearts that God is faithful to His promise na He will always be with us and will never leave us nor forsake us, we can make confident and wise decisions even in the midst of pressure. Kung naniniwala tayo ng buong-buo ang ating pagtitiwala na tapat ang Diyos sa kanyang pangako na hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan, kahit sa gitna ng matinding pressure, kaya nating gumawa ng desisyon with confidence and alam po natin, wise and confident decisions na alam po natin natutugon ang Diyos sa ating panalangin. Isa pa pong lesson na matututunan natin dito, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Dahil ito po ay pakikinggan ng ating Diyos, ng ating Panginoon.
Praying in faith is crucial because it aligns our hearts with God's will. Yung panalangin po na buong buo ang pananalig, ito po ay naka-align sa kalooban ng Diyos. It demonstrates dahil pinapakita po natin sa Panginoon na buong buo ang pagtitiwala natin sa Kanya at ito po ang gusto ng Panginoon sa ating lahat. Na kapag tayo nanalangin, buong buo ang ating pagtitiwala na ikakaloob niya ang ating pangangailangan. It demonstrates our trust in Him, not just in His ability to answer. Hindi lang po yung kanyang ability na isagutin ang ating prayer, kundi in His wisdom to respond in the best way possible. Alam po natin na tutugunin ng Diyos ang ating panalangin at tutugon siya sa paraang pinakamabuti para sa atin. Sa Daniel chapter 2 verses 45b to 49, nababasa po natin dito na binigyan ng gantimpala ng hari si Daniel dahil sa kanyang pagkaka-interpret ng dream. Ang sabi po ni Haring Nebuchadnezzar, tunay na ang Diyos mo ang pinakadakila sa lahat ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari. Siya ang tagapagpahayag ng mga hiwaga, kaya naipahayag mo ang hiwagang ito. Pinarangalan ng hari si Daniel at binigyan ng napakaraming handog. Siya ay ginawa nitong tagapamahala sa buong lalawigan ng Babylonia at pinuno ng lahat ng mga tagapayo ng Babylonia. Hiniling naman ni Daniel sa hari nila Shadrach, Meshach at Abednego ay gawing tagapangasiwa sa Babylonia upang siya'y makapanatili sa palasyo ng hari. So dahil po sa nagawa ni Daniel na ma-interpret yung dream, masabi at ma-interpret yung dream, Nebuchadnezzar recognized and honored God. Dahil alam ni Nebuchadnezzar na kaya nagawa ni Daniel yun ay dahil sa kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos na pinaglilingkuran at pinananaligan ni Daniel. At hindi lang po yun, dahil po sa nagawa ni Daniel, siya at ang kanyang mga kaibigan ay na-promote. At ito po, makikita po natin yung kilos ng Panginoon, kung paano kumikilos ng Panginoon para magkaroon ng magandang impact, para ma-change ni Daniel ang Babylon. Yung promotion na binigay ng hari kay Daniel at sa kanyang mga kaibigan gave them gave Daniel and his friends more opportunities to bring peace and welfare to the city. Yung position of authority po na binigay ni Haring Nebuchadnezzar kay Daniel at sa kanyang mga kaibigan ang naging daan para sila Daniel po ay makakilos para po sa kabutihan o kapakanan ng magandang pagbabago sa Babylonia. So sa pamamagitan po ng promotion binigay sa kanila, natupad yung kung ano yung utos ng Panginoon sa kanila sa Jeremiah 29 verse 7. Seek the welfare of the city where I have sent you into exile and pray to the Lord on its behalf, for in its welfare you will find your welfare. Ang gusto po, ang kalooban po ng Panginoon, ang utos po ng Panginoon sa lahat ng exiles na mga Israelitang na exile sa Babylonia ay para yung kapakanan pa rin po ng kanilang mga captors ang isipin nila at ipagpanalangin sila para sa kanilang kapakanan. So, makikita po natin kung paano si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay naging blessing sa mga bumihag sa kanila while they remain true to the Lord amid extraordinary pressures. Sa kabila ng pressure na kanilang kinakaharap, na kung hindi po na-interpret ni Daniel yung dream ng hari, sila po sana ay pinatay ng lahat. Pero sa kabila po ng pressure na yon, nanatili pong tapat si Daniel sa Panginoon at naging blessing pa rin po sila doon sa mga taong sa hari at mga taong bumihag sa kanila. Sa Daniel 4:19-27, mababasa po natin na nagkaroon ng second dream si Haring Nebuchadnezzar. At ito po ay na-interpret din ni Daniel. Sa second dream,
pinahiwatig po ng Panginoon, binigyan ng babala si King Nebuchadnezzar na siya'y tumalikod. Sa pamamagitan ni Daniel, nagbigay po ng babala ang Panginoon na kailangan tumalikod sa pagkakasala si King Nebuchadnezzar at mag-practice siya ng katuwiran, maging matuwid siya at maging makatarungan siya sa mga kanyang kinasasakupan. Subalit hindi po nakinig si Haring Nebuchadnezzar sa kung ano yung pahiwatig ng Diyos, yung interpretation ni Daniel sa kanyang dream. So ang nangyari po ay yung parusang sinabi sa kanya doon sa dream ay nangyari. So, nawala yung katinuan ni Haring Nebuchadnezzar at siya'y nabuhay na parang isang hayop sa ilang. Pero, at the end of at God's appointed time of judgment, Nebuchadnezzar turned to God at he regained his sanity and God restored his kingdom. So makikita po natin dito sa pamamagitan ng buhay ni Daniel, si Nebuchadnezzar po, the great persecutor of Israel and destroyer of Jerusalem, was humbled by God's grace at siya po ay lumapit sa Panginoon. So ang lesson po para sa atin ng yugto ng buhay ni Daniel na ito, ang kalooban po ng Panginoon, yung ating katapatan sa Kanya ay hindi lang maging blessing para sa ating mga buhay, kundi maging blessing din sa mga taong nakikita po kung paano tayo nabubuhay ng may katapatan sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang gusto po ng Panginoon, tayong mga anak niya, tayong mga alagad ni Kristo ay maging daluyan ng kanyang pagpapala. At ang pinakamagandang pagpapala na pwede po nating ibigay sa ating kapwa ay yung madala natin sila kay Kristo upang sila man ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya at buhay na walang hanggan. Sa Daniel 6:1-16, makikita po natin dito na po ay sa paghahari na po ni King Darius. Natapos na po ang reign ni King Nebuchadnezzar dito, pero makikita po natin na bago nawala si King Nebuchadnezzar ay siya po ay he turned to God through Daniel's life, to the example na nakita niya sa buhay ni Daniel. Dito po sa Daniel 6:1-16, makikita po natin, during the reign of King Darius, si Daniel po ay isa po sa binigyan ng pangunahin na binigyan ng kapangyarihan ni Daniel, ni King Darius. Siya po ay pangunahin sa 3 tagapamahala at sa mga pinuno ng mga rehiyon na pinili ni King Darius. At dahil sa kanyang pambihirang karunungan, inisip ng hari na gawin siyang tagapamahala sa buong kaharian. Ito po ang naging dahilan kung bakit nainggit yung 2 pang kasama niyang tagapamahala. At gumawa sila ng plano para naghanap sila ng pwedeng ibintang kay Daniel para hindi matuloy yung balak ng hari na gawin siyang tagapamahala sa buong kaharian. Ngunit wala po silang makitang dahilan pagkat si Daniel po ay tapat na naglilingkod at ginagawa niya yung kanyang tungkulin sa hari. Kaya ang naisip nilang dahilan ay paraan para hindi matuloy yung plano ng hari ay ang sabi po dito, kaya't sinabi nila, wala tayong maibibintang sa kanya maliban sa mga bagay na may kinalaman sa kautusan ng kanyang Diyos. So nagkaisa sila at kinonvince nila yung hari na gumawa ng isang kautusan na sa loob ng 30 araw ay walang sasamba o mananalangin sa ibang Diyos maliban sa kanya, sa hari. So, ang hindi po susunod doon sa kautusan na yon ay ihahagis sa kulungan ng leon. Alam na alam po nung 2 na si Daniel po ay faithful sa Panginoon, sa Diyos. Kaya po ito ang ginawa nilang paraan na pwedeng maging daan para si Daniel po ay maparusahan.
So, nang malaman ni Daniel na, kasi ang nangyari po, na-convince yung hari na gumawa ng ganong kautusan. Nung malaman ni Daniel na ito po ay nalagdaan ng hari yung kautusan na to, siya po ay nanalangin. Nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos, at ito ay ginawa niya ng 3 beses. Ang at yung dalawa po na may plano na siya ay maparusahan ng hari, binabantayan nila ang bawat ginagawa ni Daniel. At nung makita nilang nananalangin si Daniel, ito na po ang pagkakataon na inahantay nila, sinumbong nila si Daniel doon sa hari. At dahil nga po mayroong kautusan at hindi mababali, masusubay ng hari yung sarili niyang kautusan, bagamat ayaw niya na gano'n na lang, meron po siyang magandang pagtingin, ayaw din niya na maihagis si Daniel sa kulungan ng leon, subalit hindi niya puwedeng hindi sundin yung sarili niyang kautusan. So dahil dito, iniutos ni Haring Dario na ihulog si Daniel sa kulungan ng mga leon. Ngunit sinabi niya rito, naway iligtas ka ng Diyos na buong katapatan mong pinaglilingkuran. So, makikita po natin dito yung malasakit ng hari, na bagamat hindi niya gusto, bagamat kailangan niyang tuparin yung kanyang kautusan na ipahagis, dahil lumabag si Daniel doon sa kautusan, andun po yung kanyang panalangin na sana tulungan ng Diyos si Daniel at hindi siya mapahamak. At kinabukasan, pumunta yung hari, nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag. Daniel, tapat na lingkod ng Diyos na buhay, iniligtas ka ba niya sa mga leon? Sumagot si Daniel, mabuhay ang hari, wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na isinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito sapagat alam niyang wala akong kasalanan ni nagawang masama laban sa inyo. Dahil dito, labis na nagalak ang hari at inutos na iahon si Daniel mula sa kulungan ng mga leon. Nang siya'y maiahon na, wala silang nakita kahit man lang bahagyang galo sa katawan ni Daniel sapagkat nagtiwala siya sa kanyang Diyos. So makikita po natin dito yung sabi nga, dahil sa inggit nung dalawang kasama niya na ginawa din pong tagapamahala ng hari, dahil sa kanilang inggit, sila ay gumawa, kinonvince nila yung king na gumawa nga po ng kautusan, na alam nila na hindi masusunod ni Daniel dahil sa kanyang katapatan sa Diyos. So, nagtagumpay sila na mapatapon si Daniel sa kulungan ng mga leon. Subalit, Daniel survived the lion's den because of his faith in God. At ito po, gaya nga po na nabasa natin, ay labis na ikinatuwa ng hari. So sabi nga po ng nabasa natin kanina, God sent His angel to shut the lion's mouth so that they could not harm Daniel, because he was found blameless before him and because he had done nothing wrong to the king. So ang lesson po nito sa ating buhay, kapag when we live our faith in God the right way, we will sometimes find that those who are against our faith may try to destroy us or find fault with us. May mga pagkakataon po na yung mga taong hindi naniniwala sa ating pinananaligan. Sila ay gagawa ng paraan para tayo siraan, para hanapan tayo ng mga pagkakamali. And it may come to the point where we are forced to choose between God and duty, as what happened to Daniel. But gaya ni Daniel, if we follow God, whatever accusations are made against us will be proven false. Kung patuloy tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos, kahit ano pang paninira, kahit ano pang gawin ng mga taong gusto tayong sirain, hindi po magtatagumpay at mapapatunayang kasinungalingan yung kanilang mga accusations.
Kung may mawawala man sa atin dahil sa ating pagtindig sa ating prinsipyo bilang mga anak ng Diyos, lahat ng yan ay babalik ng Diyos. Tandaan po natin, if God is for us, who can be against us? Dahil po sa nasaksihan ni King Darius na kapangyarihan ng Diyos na pinananaligan ni Daniel, sa Daniel 6:25-28, ang sabi po dito, pagkatapos sinulatan ni Haring Dario ang lahat ng tao sa bawat bansa at wika sa buong daigdig. Isinasaad sa sulat, sumainyo ang kapayapaan. Iniuutos ko sa lahat ng aking mga nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel, sapagkat siya ang Diyos na buhay at mananatili magpakailanman. Hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Siya ay sumasaklolo at nagliligtas, gumagawa siya ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa. Iniligtas niya si Daniel mula sa mga leon at naging matagumpay si Daniel sa panahon ni Haring Dario at sa panahon ni Haring Ciro ng Persia. So makikita po natin kung paano yung naging impact ng buhay ni Daniel kay Haring Dario. Hindi lang po kay Haring Nabucodonosor, kundi maging kay Haring Dario. Ang lesson po para sa atin, when impossible things happen in our lives because of our faith in God, we must not attribute it to our own efforts but only to the grace and power of God. Gaya po ni Daniel at ni Haring Dario, nung may nakita nila yung mga kahangahangang bagay na ginawa ng Diyos, lahat po kinilala po nila yung kapangyarihan ng Diyos, kinilala nila yung kadakilaan ng Diyos. Huwag pong mangyari sa atin na kapag yung mga bagay na imposible ay nangyari sa ating mga buhay, ay naging posible sa ating mga buhay, huwag po natin kuhanin yung credit. Sa halip, ibigay po natin lang lahat we give all the glory to God dahil siya naman po ang dahilan kung bakit mangyayari talaga yung mga imposibleng bagay. Hindi po yung pananampalataya natin, kundi kung sino yung pinananampalatayaan natin. Ang dahilan kung bakit mangyayari ang imposibleng bagay sa ating mga buhay. Kaya nararapat lamang na gaya ni Daniel, when unbelievable blessings happen in our lives, we give all the glory to God and share with others the powerful testimony of His blessing to us. Gaya ng ginawa ni Daniel at ni Haring Dario. So, isa pa pong lesson na matututunan natin sa yugto ng buhay na to ni Daniel, ang ating buhay po ay buhay na patotoo sa taong nakapaligid sa atin. Our lives are living testimonies to others. The way we react to situations in our lives may either have a positive and negative impact on others. Kung paano tayo nagre-react doon sa mga sitwasyon na nararanasan natin sa ating mga buhay ay pwedeng magkaroon ng negative or positive impact. Positive influence doon sa mga taong nakakakita sa atin. The way Daniel lived out his faith in God has had positive impact upon the people around him, especially the king himself. Na kaya nga po, gano'n na lang po yung paghanga ni King Darius sa Diyos dahil nakita niya kung paano niligtas kung paano niligtas ng Diyos si Daniel sa tiyak na kamatayan sa mga leon. King Darius was touched. Doon hindi lang po na-touch si King Dario doon sa devotion sa pananalig ni Daniel sa Diyos, kundi na-touch din po siya doon sa faithfulness, sa loyalty ni Daniel sa kanya, na tinanggap niya yung parusa kahit ito po ay hindi makatarungan. Like Daniel, the way we lived out our faith should have a positive impact on those people who are watching us so that we can bring them to Christ. Napakahalaga po na yung kung paano tayo nagre-react doon sa mga
naranasan natin sa ating buhay. Napakahalaga po na maging impact nito sa ibang tao ang maging daan para sila ay lumapit sa Diyos. Hindi po dapat mangyari na marinig natin sa mga taong nakakakita ng mga ginagawa natin na sasabihin, ganyan ba ang Kristiyano? Ang dapat po ang ating buhay ay maging mas marinig natin na sasabihin nila ay ganyan pala ang mga Kristiyano. Masarap pala ang maging Kristiyano at maghahangad din po sila na maging anak ng Diyos. The pain yung mga pain po, yung mga paghihirap na naranasan ni Daniel, hindi po siya naging madali with the years. In every situation, Daniel chose to live out what he believed. Sa kabila ng mga sakit, sa kabila ng mga paghihirap, sa kabila ng mga pagkakataon na nalagay si Daniel sa tiyak na kamatayan, kapahamakan, nanatili po si Daniel na tapat sa kanyang Christian, sa kanyang pagiging anak ng Diyos, sa pagiging alagad ng Diyos, no matter how much pain he experienced. At dahil sa integrity ni Daniel, ang Diyos po ay nabago. Nabago niya ang buhay ni King Nebuchadnezzar. Nabago na lumapit din sa Diyos na at the end of his life ay tinanggap din po ang Diyos. God used Daniel's integrity and willingness to endure pain to capture the king's heart. Through Daniel's pain and integrity, God reached out to the most undeserving person on the face of the earth at that time, si King Nebuchadnezzar. Bagamat ganun po, bagamat hindi po mabuting hari si King Nebuchadnezzar, mahal din po siya andun din po ang pagmamahal ng Diyos sa kanya. At sa pamamagitan ni Daniel, ay na-capture niya yung heart ng king at ito po ay lumapit sa kanya. Like Daniel, we must understand that God has a purpose for allowing us to experience hardship, to experience pain so we can endure hardship, we can endure suffering like a true soldier of Christ. Ang nais po ng ating Ama sa Langit, ang bawat paghihirap, ang bawat sakit na nararamdaman natin ay maging daan para tayo ay maging maiisog na mandirigma ng kanyang anak na si Jesus Christ. Another lesson po sa buhay ni Daniel, yung kung paano niya tinanggap yung kanyang kapalaran, yung paano niya tinanggap yung punishment na ibinigay sa kanya ni Haring Dario sa kabila ng alam niya na mali ang paratang sa kanya. Yung kanyang acceptance of his faith, kahit na though he was wrongfully accused, inspired others. Yung kanyang pananalig that God would be with him into the lion's den. Na-inspire po yung mga taong nasa paligid niya kung paano nanalig si Daniel. Nasasamahan siya ng Diyos sa kulungan ng mga leon. Even though nung panahon po na yon, Daniel was an old man. Around 70 years old na po si Daniel nung siya inihagis sa kulungan ng mga leon. He refused to take the easy way out. He refused to abandon God. Pwede sanang i-deny na niya yung faith. Pwede sanang nakiusap siya dun sa hari na wag na siyang itapon at i-deny niya ang kanyang faith sa Panginoon, pero hindi niya po ginawa yon. His willingness to step out in faith for God inspired the renewed faith of King Darius, who was amazed when he saw Daniel alive and well the following morning. Dahil sa nakita ng hari kung paano iningatan ng Diyos si Daniel, ito po ang naging dahilan kung bakit siya man ay nagkaroon ng pananalig sa Diyos. Like Daniel, may mga pagkakataon sa buhay natin na tayo man ay nalalagay sa mga lions den. When we seem to lose everything because of our faith, or when napupunta tayo sa mga mahirap na sitwasyon,
and there seemed to be no way escape or way out. It is during this time when we should be reminded sa mga pagkakataon na parang tayo po ay nasa lion's den din, na parang ito na ba ang katapusan ng lahat? Wala na bang pag-asa? Dapat ito po ang panahon para mapaalalahanan tayo ng lahat ng pangako ng Diyos at ng kanyang katapatan. Natuto pa rin niya ang lahat ng kanyang pangako sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. If we have faith like Daniel, if we have faith in God like Daniel, we will see miracles in our lives as God delivers us in seemingly hopeless situation, para patunayan na wala pong pwedeng makapantay sa Diyos na pinaglilingkuran natin. Walang pwedeng makapantay sa kapangyarihan ng Diyos na pinaglilingkuran natin, na kayang-kaya and willing to protect us from all harm dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, kanyang napakadakilang pag-ibig sa atin. Bilang tayo pong mga anak ng Diyos, tayong mga alagad ni Kristo, daily tayo po ay nahaharap sa maraming sitwasyon and maraming mahirap na desisyon na kailangan natin gawin na nagiging test ng our integrity. Nagiging natatest yung atin pong integridad bilang mga Kristiyano. All of us are confronted daily with situations and decisions, difficult decisions which test our integrity. At yung choice na pinipili natin ay magkakaroon ng consequence sa ating buhay, sa ating karakter, sa ating mga career, sa ating self-image, lalo't higit sa ating relasyon sa ating Panginoon. Our integrity is tested on a daily basis. Sa mga maraming pagkakataon sa ating buhay, nasusubok yung ating integridad. Nasusubok yung ating pagiging mga anak ng Diyos. In all situations, let us be like Daniel, na manatili tayong tapat sa Diyos kahit na ano pa yung pagdaanan natin. Huwag nating ikokompromiso ang mga Christian principles natin. Huwag nating ikokompromiso ang pagiging anak ng Diyos, ang pagiging alagad ni Kristo. Para lamang tayo ay ma-resolve natin yung mga difficult situations na kinalalagyan natin. Let us always ask for God's grace so that we will never ever compromise our Christian principles, even if we are thrown in the lion's den. Sa ating mga buhay in our lives, there will come a time, kung hindi pa man nangyayari, there might come a time when we will have to face impossible situations. Situations that seem like wala na pong way out o wala na pong solusyon. Marami pong mga ungodly influences na tumutukso sa atin bawat oras, bawat araw ng ating buhay. And we are constantly pressured to give in sa ano po yung values o kultura ng mundong ito. There are many times we face difficult situations that are beyond our control. And sa mga pagkakataon po na to, we are tempted to do whatever it takes to solve the situation. Sa mga sitwasyon na parang hindi natin alam kung paano natin masosolve, may mga pagkakataon na we are tempted, natutukso tayo na gawin natin ng kahit anong paraan, by hook or by crook, even if makagawa tayo ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. As Christians, mahirap man ang mga sitwasyon na yon, mahirap man ang pagdaanan natin, that as always, continually ask for God's grace na hindi mangyari sa ating buhay ng Kristiyano na kapag tayo ay when we are pressed to the extreme, let us ask for God's grace that will never happen, na ang maging maisip na po natin ay yung kung paano ang maging
concern na lang po natin is how to get out of the situation at hindi po yung how to honor God. Sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay, dapat ang lagi po nating concern, paano ko mapaparangalan ang Diyos sa aking buhay? Kung hindi yung paano ko masosolve ang sitwasyon, paano ko makakalaya sa sitwasyon na to sa kahit anong paraan. Tulad po ni Daniel, na sa maraming pagkakataon sa kanyang buhay napunta siya nalagay siya sa bingit ng kamatayan kung hindi po kumilos ang Panginoon. But Daniel remained steadfast in his integrity. Hindi kailanman sinakripisyo ni Daniel ang kanyang integridad because he believed that God is able to rescue those who put their trust in him. Matibay ang pananalig ni Daniel na kayang iligtas ng Diyos ang sino mang nananalig sa Kanya. Ang kaya pong iligtas ng Diyos sa anumang kapahamakan ang sino mang nananalig sa Kanya. Daniel taught us through prayer and obedience that we can stay true to the will of God. Tinuruan tayo sa buhay ni Daniel na pwede tayong manatiling tapat at pwede nating laging masunod ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan po ng walang tigil na panalangin at laging nandun yung atin pong willingness na sumunod sa kalooban niya. Daniel's priority is to keep his relationship with God strong through prayer. Ang lagi pong pinagtutuunan ni Daniel kahit na siya ay nasa gitna ng mga bibigat na pressure. Nandun po lagi yung kanyang lagi po siyang nananalangin. Lagi po siya nagbibigay ng time para lumapit, para makipag-usap sa Diyos. Kaya yung kanyang relasyon sa Panginoon ay nanatiling matatag. Daniel is held up as a model of faith because no matter what happened, he kept his eyes firmly focused on God. Si Daniel po ay talagang pwede nating dapat maging huwara ng ating pananampalataya. Dahil kahit ano pa yung maman na nangyari sa kanyang buhay, nanatiling nakafocus ang kanyang paningin sa Diyos. He refused to compromise on his convictions and he avoided temptation by fixing his eyes on God. Naiwasan po ni Daniel ang tentasyon na hindi makasunod sa Diyos dahil ang kanyang paningin ay nakatutok lamang sa Diyos. Hindi niya kailangan kumilos sa sarili niya at ma-compromise ang kanyang integrity. Siya po ay he just relied on God's help and he boldly at hindi po siya nahihiya at buong katapangan niyang pinakita ang kanyang pananampalataya sa kanyang buhay. The life of Daniel shows that God is able to do exceedingly abundantly above all that we can think or ask, and that what is impossible with man is possible with God if you have faith in Him. Sa buhay po ni Daniel, ipinakita na kayang gumawa ng Diyos ng mga bagay na higit pa sa ating inaasahan. At ang mga imposibleng bagay ay pwedeng maging imposible, ay magiging posible sa ating buhay kung ang ating pananampalataya ay nasa ating Diyos. If God can shut the lion's mouth to keep them from harming Daniel, there is nothing that God can and will not do for whatever situation we are facing if we placed our faith in His Son, Jesus Christ. Kung paano itinikom ng Diyos ang bibig ng mga leon para hindi nila masaktan si Daniel, kayang-kaya din po. Walang pipigil sa ating Panginoon, sa ating Ama sa Langit, para gawin niya ang lahat para tayo po ay mailigtas niya sa mga sitwasyon na magdadala sa atin sa kapahamakan.
kung ang atin pong pananalig ay nakatuon sa kanyang anak na si Jesus. As followers of Jesus Christ, we must follow Daniel's example and live our lives with integrity so that we will allow God to work mightily in our lives as He works out amazing answers to our impossible situations. Bilang mga alagad ni Kristo, dapat po nating tularan ang buhay ni Daniel, na tayo po ay mabuhay ng may integridad, na kung ano yung pinananaligan natin, yun po ang nakikita sa buhay natin. Kung ano yung sinasabi natin na ating pinaniniwalaan, yun po ang dapat na maging buhay natin. Upang tayo po ay magsilbing patotoo sa mundong ito kung paano ang buhay na iniaalay sa Panginoon ay buhay na tunay na may kabanalan at nakasusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi dahil sa sarili nating kakayahan, kundi dahil sa tulong na nanggagaling sa Diyos, sa tulong ng Espiritu Santo at sa lakas na nanggagaling kay Kristo. At kung tayo po ay magiging kagaya ni Daniel na patuloy na consistently ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, napakarami pong bagay, napakarami mga imposibleng bagay na mangyayari sa ating buhay. At ang ating pong mga buhay ay magiging patotoo sa lahat ng tao na makakakita sa ating mga buhay na walang pinakamasarap na buhay kundi yung buhay na naglilingkod sa Diyos. Kaya mga kapatid, nawa po sa nakita nating buhay ni Daniel, hilingin din po natin sa ating Panginoon, sa ating Diyos, na sana na nawa sa tulong niya, sa tulong ng Banal na Espiritu, manatili po tayong tapat sa sa Diyos na pinaglilingkuran natin. At kahit isang saglit, huwag mangyari na atin pong ikokompromiso yung ating yung ating integridad bilang mga anak ng Diyos at alagad ni Kristo. Sama-sama po tayong manalangin at magpasalamat sa Panginoon at magbigay sa Kanya magpasalamat sa Kanya at dumalangin na tayo ay tulungan niya na makapamuhay tulad ng mga bayani ng pananampalataya na atin pong napag-aralan at mapag-aaralan pa sa mga susunod na araw. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa mensahe mo para sa amin sa araw na ito. Ama, salamat po na sa kabila ng marami naming pagkukulang, sa kabila ng maraming pagkakataon sa aming mga buhay na hindi kami nakasunod sa iyong kalooban, nananatili kang nandyan para lagi kaming gabayan sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, para lagi kaming paalalahanan at lagi kaming tulungan para kami ay makapamuhay ng naaayon sa iyong kalooban upang yung nilalaan mo sa aming pagpapala ay lubos naming ma-enjoy sa bawat oras ng aming mga buhay. Ama, patawad po sa mga pagkakataong ikaw ay binibigo namin. Sa mga pagkakataong nakokompromiso po namin ang aming pagiging mga anak mo. Sa mga pagkakataon na ang mga nasusunod pa rin po namin ay kung ano yung ginagawa ng mundong ito. Tulungan po kami, Ama, na kami po ang maging ilaw ng mundong ito, maging asin at ilaw ng mundong ito, at tulad ng mga heroes of faith na amin pong napag-aralan na nakita po namin ang kanilang buhay pananampalataya, nawa kami din po ay makapamuhay ng kagaya nila na ang mga aming pananampalataya ay makita sa aming pamumuhay. Salamat po, Ama, sa patuloy mong pag-iingat sa aming lahat,
sa amin pong iglesia, mula sa amin pong pastor, sa lahat ng manggagawa, sa lahat po ng mga members ng aming community, sa aming buong sambahayan. Salamat po, Ama, sa patuloy mong pagpapala sa mga gawain ng aming community. Nawa po, Ama, patuloy mo pong gamitin ang bawat isa sa amin, ang aming buong community, para mapalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. At nawa po, Ama, kami ay patuloy mong tulungan at gabayan sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu upang kami ay maging huwaran din ng mga mga susunod na henerasyon ng mga mananampalataya. At nawa po, Ama, kami po ay patuloy na magkaroon ng magagandang pagbabago sa aming mga buhay hanggang sa dumating ang panahon na kami ay maging kawangis ng iyong anak na si Jesus. Salamat po, Ama, sa iyo po ang lahat ng kapurihan at karangalan, ngayon at magpakailanman. Amen. God bless us all po. Amen! Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Alam ko po na pagpala tayo ng salita ng Diyos. At muli po, magkita-kita tayo sa darating na Miyerkules, Midweek Fellowship, 6 to 8 p.m. po. At meron din pong Youth Fellowship, 5 to 6:30 p.m. Every Saturday naman po yon. At siyempre po, meron tayong Sunday Fellowship, 9 to 11 a.m. at 2 to 4 p.m. At bilang pagtatapos ng ating gawain, pastor natin, mahal natin. Ang community natin ng lingkod, mahal natin. Siyempre po, pamilya natin, mahal natin. At ang tema ko ng taon, ako ay para kay Kristo, kasama ng lingkod, nahahayo. Amen!